Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong umaga. Nakipagpulong kay Quezon City Mayor Joy Belmonte si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kasama ang mga miyembro ng binuong Independent Commission for Infrastructure kahapon. Inabibilangan ito ni Nina ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes Jr. at mga kasapi ng komisyon na sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at SGV and Company Country Managing Director Rosana Fajardo. Kasama rin si ICI Special Advisor and Investigator Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Tinalakay nila ang mga umano'y maanumalyang flood control projects sa Quezon City. Nag-inspeksyon din ang mga miyembro ng ICI sa ilang flood control sites gaya ng Matalahib Creek Pump Station, Mariblo at Santa Cruz Pump Station. Tiniyak din ng mga opisyal na pag-aaralan nilang mabuti ang mga proyekto upang masigurong magagamit ng wasto ang pondo at magiging maayos ang kalidad ng infrastruktura. Hataw Balita ngayon! Personal na nag-abot kahapon si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Drainage Master Plan ng Lungsod ng Maynila. Nakapaloob sa plano ang gagawing malawakang pagsasaayos ng drainage system sa lungsod. Aabot sa 140 billion pesos ang halaga ng proyekto na nakapaloob sa master plan na inaasahang magbibigay ng solusyon sa mga pagbahang mararanasan o nararanasan ng ilang bahagi ng Maynila. Senior namin na kay Presidente yung drainage master plan ng City of Manila. Para na sa ganoon, kung sakasakali later on, when DPWH are going to do inland drainage development and water base, sa aming body of water for flood control, in sync na siya. Hataw Balita ngayon! Inaasahang ititigil na ng House Infrastructure Committees ang manumalyang proyektong pang-infrastruktura sa gitna ng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ayon kay House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, bago pa man tuluyang bumaba sa pwesto sa Leyte 1st District Martin Romualdez bilang House Speaker, nagbaba na ito ng direktiba sa political party at House leaders na ihinto na ang pagdinig ng House Infrastructure Committee o Infra Committee kasunod ng pagtatag o pagkakatatag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Inaabangan na ngayon ang magiging hakbang ng bagong luklok na House Speaker na si 6th District Representative o Representative Faustino D. III sa bagay na ito. Meron ng parang consultation and later on direktiba galing kay Speaker Martin Romualdez na ihinto nyo na yan unless you're going to deal with legislative measures to instigate safeguards so that it will not happen again. Sa pagkaintindi ko naman, nirirespeto niya yung mga naunang meeting at consultation na naganap. Nag-usap silang dalawa eh. Hataw Balita ngayon! Ibinumungkahi na ni Navotas City Representative Toby Chanco na hingi na ng Kamara ang medical certificate ni Ako, Bicol Party List Representative Zaldico para malaman kung life-threatening ba ang medical condition nito. Ang presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ay hinikayat din si Congressman Ko na bumalik na ito ng Pilipinas at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Nauna na ipinahayag ng tagapagsalita ng Kamara na nasa Estados Unidos ang kongresista para sa medical treatment. Si Ko, ang House Appropriations Panel Chair noong 19th Congress at iniuugnay sa kontrobersiya sa 2025 budget na nagpondo umano sa mga maanumalyang proyekto. Kasi hanggat hindi siya pinauuwi,
ang impression ng tao, ang isip ng tao ay pinoproteksyon na siya ng House of Representatives, di ba? So dapat gumawa tayo ng more proactive action na pakita na talagang sinisikap. Tinanggap lang natin yung sinabi na nasa medical checkup. Yun, tinanggap na natin, hindi natin hiningan ng medical record. So we did not exert any effort. I believe we leave it to Speaker Bogie Dino to announce his plans. So yung mga bagay-bagay na yan, ang mga titingnan, and then yung mga proseso kapag umaalis ang kongresista, hanggang saan tayo magiging lenient, saan naman tayo magiging istrikto. Ito yung mga bagay-bagay na pinag-uusapan. Hataw Balita ngayon. Inihayag dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa Senado ang sistema ng kanilang hatian sa ghost flood control projects. Sa pagdinig ng Senado kahapon, nasiwalat ang modus operandi ng mga ito sa pag-iimbento umano ng proyekto upang kumita. Ayon sa General Manager ng SIMS Construction Trading na si Sally Santos, pinilit umano siya ni na Bryce Hernandez na ipahiram ang kanyang lisensya para gamitin sa isang ghost project. Inamin naman ito ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Kapwa humingi ng immunity sa Senado, sina Santos at Hernandez, kapalit na mga paghahayag ng kanilang mga nalalaman. Todo tanggi naman si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na alam niya ang sinasabing modus operandi ng kanyang mga tauhan. Yun nga po, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%, si Engineer JP meron po 20%, at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. Hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po syempre po, sila po tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yun po kasi lisensya ko po, sa pilitan na po nilang iniram po sa akin. Engineer Alcantara, sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag ba naman po rito na sinasabi ng mga kontraktor na sila po ang kausap dyan, Your Honor. Hataw Balita ngayon. Inututukan ngayon ng Department of Public Works and Highways ang mga hakbang para mabawi ang pondo ng bayan mula sa mga nasasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na bukod sa kaso, target din nilang ma-freeze at maibalik ang mga ari-arian ng mga pinangalanang opisyal at pribadong individual na idinidawit naman sa mga katiwalian. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, nakikipag-ugnayan na sila sa Land Transportation Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Marina at Land Transportation Office upang alamin kung may mga lupa, sasakyan, barko, yate o air assets ang mga idinadawit sa anomalya na maaaring ma-freeze ng pamahalaan. Lahat ng real properties ng ating 26 na kinasuhan. Kailangan din po malaman natin ito at eventually ma-freeze din po ang mga assets na ito. No? Kasi kailangan po nating masigurado na mababawi po lahat po ng pwede nating bawiin sa mga nagnakaw ng pondo ng bayan, mababawi natin. Hataw Balita ngayon. Wala umanong pinagkaiba si House Speaker Faustino Bogie D. Sa pinalitan nitong si Congressman Martin Romualdez ayon kay Vice President Sara Duterte. Para lamang niya may masabing may ginagawa ang House of Representatives sa reklamo at galit ng mga tao kaya nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Kongreso. Bagaman walang mensahe si Vice President Sara Duterte sa pagbibitiw ni former Speaker Martin Romualdez, hindi niya dapat hinahayaan ng kasalukuyang administrasyon na basta na lamang umalis ng bansa o magbitiw sa pwesto ang mga congressman upang iwasan ang pananagutan. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan
masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Hataw Balita ngayon. Magsasagawa na ng motu proprio investigation ang National Police Commission o NAPOLCOM kaugnay sa sinasabing mga pulis na tila nagnakaw sa bahay ng umano'y drug suspect sa Tondo, Maynila noong June 20, 2025. Ang naturang mga pulis kasi ay itinuturo na sangkot sa pag-aresto sa magkaibigang delivery rider na nagkukwentuhan sa isang lugar sa Sampaloc, Maynila noong September 9, 2025. Sa video na nakuha ng NAPOLCOM, kita ang mga bag na bitbit ng mga pulis mula sa pinasok na bahay kung saan umano nagsagawa ng drug buy-bust operation. Base sa spot report ng District Drug Enforcement Unit o DDEU, target ng operasyon ay isang alias Mami at alias Remy. Ang mga lalaki sa video, kinilala ni Nicole Suliesa na sila rin ang mga pulis na umaresto sa kanya at sa kaibigan niya sa Sampaloc, Maynila habang nagkukwentuhan noong September 19. Ito, klaro-klaro na iba yung nasa papel, iba yung totoong nangyari. So, siguro that needs to be called out immediately. So, hindi dapat ganun ang maging kalakaran. Hindi dapat maging ganun ang maging proseso. So, ang dapat sa pag-aresto, yung tama lang. Hindi yung gumagawa tayo ng kwento o istorya para lang may makalawit tayo. Hataw Balita ngayon. Sa higit 6 na po mga respondent na inisyuhan ng sabina ng Department of Justice sa kaso ng mga nawawalang sabongero, ilan lamang ang dumalo sa unang preliminary investigation. Tanging kampo lang ni actress na si Gretchen Barreto ang nagpunta sa DOJ upang isumite ang kanyang counter affidavit. Isa naman sa hindi dumalo ay ang negosyante na si Charlie Atong Ang. Ayon sa abogado nito, kulang-kulang umano ang mga papeles at flash drives na ipinadala sa kanila, bagay na naging dahilan kung bakit hindi naihanda ang counter affidavit. Pagdating naman sa mga respondents, maraming respondents ang hindi nakapunta. May ilan lamang na nakarating ngayong araw, tulad ni General Estomo, si Gretchen Barreto, at ilan pa. The accusations against Ms. Barreto stands on nothing. And if you look at the complaint affidavit, is actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven. Mabibilang ko sa daliri ang mga respondent doon sa 61 na nag-attend today. Si Mr. Ang po ay hindi makakarating today gawa ng hindi po handa yung kanyang counter affidavit. Hataw Balita ngayon. Sincero ang Department of Transportation o DOTR sa naging kautusan nito na mag-commute na isang beses sa isang linggo ang matataas na opisyal ng ahensya. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, layunin ng pagsakay nila sa pampublikong transportasyon na makakuha ng opinyon mula sa mga opisyal para makabuo ng polisiya na makakatulong sa pagsasaayos ng transportation sector. Bukod kay Lopez, nakiisa rin sa Commute Challenge sina DOTR Assistant Secretary for Road and Non-Infrastructure Dioscoro Reyes, Undersecretary for Railways Timothy John Batan, kasama si Assistant Secretary Eduardo Danilo Macabulos, Undersecretary for Road Transportation and Non-Infrastructure Ramon Reyes, Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Nakakatuwa po, meron tayong mga senior officials na senior na talaga, no, senior citizen na sila, at makikita mo po talagang sumakay po sila ng ating mga pampublikong sasakyan. Pero it doesn't end there. Ang mas kailangan ko po sa kanila, other than maranasan nilang hirap ng paglalakbay, kailangan ko po ng kanilang rekomendasyon kung paano mapabuti ang ating sistema ng transportasyon. Hataw Balita ngayon.
Hiniyat ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na may contingency plan na nakahanda ang ahensya sakali magtuloy-tuloy pa ang tigil pasada ng ibang transport group. Nagbabala ang transport group na piston na mas malaking kilos protesta ang kanilang isasagawa sa linggo, September 21. Ayon sa grupo, patikim lamang ang kanilang ginawang transport strike sa nakalipas na araw at inaasahang mas lalahukan pa ng maraming tsuper, operator, mga manggagawa at iba pang sektor ang kanilang pagtitipon sa linggo. Ang transport group na Manibela naman, tinapos na kahapon ang kanilang transport strike matapos makausap ang ilang mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Bahagi din po ito ng ating pagkilos na ito, bahagi ito para sa 21 na kung saan ay lalo tayong mas lalaki yung ating mobilization na para talagang yung buwis dapat bumabalik yan sa usapin po ng serbisyo. Nung unang pumutok ng merong ganitong transport strike, nag-deploy na tayo, pinagandaan na natin ang mga bus at ang mga libreng sakay mula sa Coast Guard, mula sa MMDA, mula sa PPA. So I think we have like 16 government assets ready for deployment. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si National Security Advisor Eduardo Anyo na palusot lang ng China na gawing nature reserve ang Bajo de Masinloc upang okupahin ang naturang bahura. Bukod dito, ginagamit din anya ng China ang bagong taktika ng live fire exercise para takutin at sindakin ang mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc at maging ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na naghahatid ng tulong. Ayon kay Secretary Anyo, ngayon lamang ginawa ng China ang biglaang pag-anunsyo ng live fire exercise sa lugar kung saan nandoon ang maraming bangka ng mga mangingisda at sasakyang pangdagat ng PCG na nagdulot ng takot sa mga mangingisda. Sa kabila nito, hindi papatulan ng Pilipinas ang ganitong pain ng China at patuloy na idadaan sa diplomatikong laban ang usapin. Well, first of all, that pronouncement is, as I said, a prelude or a pretext for an actual occupation because, building and structure there will be manned by people. So therefore, there will be people occupying it. And that is actually banned. And actually, if you recall, we have the Declaration of Conduct of Parties. And it's very, very clear in the provision that there will be no occupation of an occupied feature. So putting, structure and people there is tantamount to occupation, and we will not allow that. Hinarang ng isang hukom sa Britanya ang plano ng United Kingdom government na ibalik sa France ay isang migrante sa ilalim ng bagong one-in, one-out deal. Itinuturing naman itong kabiguan sa kampanya ni Prime Minister Keir Starmer laban sa tumatawid sa English Channel. Ito ang umahataw na balita ni Wenlab Marquez. Pansamantalang hinarang ng isang hukom sa Britanya ang plano ng gobyerno ng United Kingdom na ibalik sa France ang isang asylum seeker sa ilalim ng bagong kasunduang one-in, one-out ng London at Paris. Dapat sana'y na-deport noong Miyerkules ang 25 anyos na Eritrean, ngunit nag-apela ang kanyang mga abogado at iginiit na siya ay biktima ng human trafficking. Dahil dito, nagbigay ng kaunting palugit ang korte upang maiharap ang ebidensya. Samantala, itinuturing itong kabiguan sa kampanya ni Prime Minister Keir Starmer na pigilan ang mga tumatawid ng English Channel sakay ng maliliit na bangka. Gayunman, giit ni Home Secretary Shabana Mahmood, itutuloy pa rin ng gobyerno ang mga deportasyon ngayong linggo. Sa halip na ipagpatuloy ang kontrobersyal na Rwanda plan ng dating administrasyon, nakipagkasundo si Starmer sa France para sa one-in, one-out scheme. Dito, ang ilang migranteng dumarating sa UK ay ibabalik sa France, kapalit naman ng pagtanggap ng Britain sa ilang asylum seekers mula sa France na may pamilya sa bansa. Sa kabuuan, mahigit 30,000 na ang tumawid ngayong taon,
mas mababa kaysa 37,000 na naitala nitong nakaraang taon. Winlab Marquez, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang mga health experts sa New Zealand hinggil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng respiratory illnesses sa bansa tulad ng flu, RSV at COVID-19. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Lumalabas sa isang pananaliksik na ang respiratory illnesses gaya ng trangkaso at respiratory syncytial virus o RSV ay kumakalat sa mas huling bahagi ng taon kumpara sa karaniwang panahon. Karaniwang tumatagal ang influenza season sa bansa mula Mayo hanggang Oktubre. Subalit matapos ang pandemya, napaaga ang pagkalat ng mga kaso sa buwan ng Hunyo at Hulyo. Sa taong ito, naitala ang patuloy na pagtaas ng respiratory illnesses mula Mayo hanggang katapusan ng Agosto. Partikular na mataas ang bilang ng mga kaso ng influenza-like na mga sakit sa South Island na lumampas sa national average. Ayon sa mga eksperto, ang paglaganap ng mga sakit ay dulot ng sabay-sabay na pagkalat ng iba't ibang virus, kabilang na ang influenza o H1N1, influenza B, RSV at COVID-19. Nagbabala ang mga health experts na maaaring mas matindi ang epekto ng mga nasabing virus sa mga bata, bagamat hindi ligtas ang malulusog na matatanda sa posibilidad ng pagkakasakit. Sa pahayag ni Dr. Sarah Jefferies, Public Health Physician mula sa Public Health and Forensic o PHF Science, ang bakuna para sa seasonal influenza sa taong ito ay tumutugma sa mga strain na kumakalat sa bansa. Aniya, ito ay nagbibigay ng matibay na proteksyon sa mga tao laban sa mga nasabing sakit. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Dumating sa Mexico City si Prime Minister Mark Carney para sa kanyang 2 araw na misyon na layong ayusin ang relasyon at buuin ang Common Front kasama ang Mexico bago ang mahalagang trade talks sa Estados Unidos. Ito ang umahataw na balita ni Noel Poliarco. Makikipagpulong si Canadian Prime Minister Mark Carney kay Mexican President Claudia Sheinbaum para pumirma ng Strategic Partnership Agreement at talakayin ang security, health at business relations ng dalawang bansa. Sinabi ng mga opisyal na ito ang unang bilateral visit ng isang Canadian Prime Minister sa Mexico makalipas ang 8 taon at dumating ito habang ang parehong bansa ay naghahanda para sa review ng US-Mexico-Canada trade deal sa susunod na taon. Lumamig ang relasyon ng dalawang bansa matapos na isulong ng Canadian leaders ang idea ng solo deal kasama ang Washington. Isinusulong naman ng mga eksperto na magkaisa ang Canada at Mexico para harapin ang pressure ng US tariffs at huwag kalabanin ang isa't isa. Sinabi naman ni Carney na mahalaga ang pagpapalawak ng kalakalan sa Mexico para hindi lamang sa Amerika umaasa ang Canada, lalo't nananatiling mas maliit ang bilateral goods trade kumpara sa malaking volume ng kalakalan sa kanilang southern neighbor. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon! Halos 300,000 na katao sa Ontario ang umalis sa mga emergency room nang hindi nabigyan ng gamutan noong nakaraang taon. Ngunit ayon sa mga otoridad, mas malala ang sitwasyon sa ibang probinsya sa Canada. Pakinggan natin ang ulat sa ating correspondent. Lumabas sa ulat ng Montreal Economic Institute na tinatayang higit sa 1.2 milyong pasyente sa buong Canada ang umalis sa mga ospital noong 2024 nang hindi nabigyan ng kaukulang lunas. Sa Ontario, halos 5% ng mga pasyente ang hindi nagamot, ang pinakamababang bilang sa buong bansa. Sa kabilang banda, pinakamataas ang tala sa Prince Edward Island na lumampas sa 14%, kasunod ang Manitoba at New Brunswick. Nagbabala ang mga eksperto na kalahati ng mga pasyenteng umaalis ay kabilang pa rin sa mga nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Anila, maaaring lumala ang kanilang kondisyon at humantong sa mas komplikadong problema sa kalusugan. Bilang tugon, hinihikayat ng ulat ang pagpapalakas ng primary care services at pagdagdag ng alternatibong healthcare options upang maibsan ang bigat sa emergency rooms at matiyak na walang mamamayang Canadian ang maiiwan sa likod pagdating sa serbisyong medikal. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon.
Magkakaroon ng libreng training hinggil sa food preservation para sa mga kababayan natin sa Madrid, Spain. Magsasagawa naman ng consular mobile mission sa Gold Coast, Queensland sa Australia. Ito ang mahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kababayan sa Madrid, Spain sa isang libreng skills training sa food preservation. Isasagawa ito sa September 21, alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Calle del Limoneros, 17 Tetuan, Madrid. Sa mga interesadong lumahok, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Spain sa facebook.com/PHInspain. Magkakaroon naman ng Filipino Cultural Festival sa Chicago na may temang musika sama-sama kung saan may live music, Filipino food, crafts at iba pa. Gaganapin ito sa September 27, alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon sa Eugene Field Park, 5100 North Ridgeway, Chicago. Libre po ito kaya't isama na ang buong pamilya at mag-register na sa Musika Sama-sama 2025.eventbrite.com or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Chicago sa facebook.com/PHInChicago. Samantala, magsasagawa ng consular mobile mission sa Gold Coast, Queensland sa Australia mula October 6 to 9 sa Novotel Surfers Paradise. Para sa mga importanteng impormasyon at mobile mission procedures, iscan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Australia sa facebook.com/PHInAustralia. Naglabas naman ng holiday notice ang Philippine Embassy sa Canada. Sarado ang embahada sa October 13, Lunes bilang pagdiriwang ng Thanksgiving Day. In case of emergency, maaaring tumawag sa Embassy Hotline sa 1-613-614-2846. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Ninanawagan si Vice President Sara Duterte na huwag pahintulutan ang mga kongresista na umalis ng bansa o magbitiw sa pwesto upang iwasan ang kanilang pananagutan. Si Gladys Tuabe, humahataw. Sa gitna ng mga isyu sa pamahalaan, nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi dapat hayaang iwasan ng mga kongresista ang pananagutan sa pamamagitan ng pag-alis sa bansa o pagbibitiw sa pwesto. Well, wala ako reaction sa resignation niya, no? Meron lang akong reaction sa kung ano yung ginagawa ni BBM. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad at lahat nung kanilang na makikita natin sa lifestyle nila. Giit ng pangalawang Pangulo, nananatili ang kawalan ng direksyon sa pamahalaan. Even then, hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Kaya really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Yung nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Kaugnay nito, naniniwala si VP Sara na ang pagpili kay Isabela Representative Faustino Bojidi III bilang bagong House Speaker ay hakbang lamang ng grupo ni na former Speaker Martin Romualdez at President Bongbong Marcos Jr. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about
Number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Dagdag niya ang pagpapalit ng lideratura sa Kamara ay isa lamang umanong paraan upang pahupain ang galit ng publiko laban sa pamahalaan. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Nagsagawa naman ng isang araw na seminar ang DOST Pag-asa Southern Luzon sa Legazpi City, kabilang ang mga media partners galing Sorsogon at Albay. Layunin itong bigyan ng mas malalim na kaalaman ang mga mamamahayag tungkol sa weather, climate at flood warnings na inilalabas ng Pag-asa. Si Venus Palles, humahataw. Isinagawa ang kauna-unahang media seminar ng DOST Pag-asa Southern Luzon, kamakalawa sa Legazpi City, Albay. Dinaluhan ito ng mahigit 40 media professionals mula Sorsogon at Albay, kabilang ang print, broadcast at digital platforms. Sa seminar na may temang Media on the Frontline, Understanding Weather, Climate and Flood Warnings, layunin nito na palalimin ang kaalaman ng media sa konsepto ng panahon, klima at pagbaha. Sa pamamagitan nito, maipapot sa publiko ang tamang impormasyon sa oras ng kalamidad. Ito po nakulang tabang sa Pag-asa para maiwasan ta po ang mga disinformation, lalo na pag uganggap abot na kalamidad. Araw kang bagyo, mga pag-uran, kasi dakula na po ang nagluluwas ng mga piapuntang pseudo forecaster. So, bali, kamo po ang magiging katabang mi sa pagtataon ng tamang datos manungod sa satuyang kalamidad para matabangan taman ang satuyang mga harayong kahimanwa digdi sa Kabikulan. Tinalakay rin ang iba't ibang uri ng babala ng Pag-asa at kung paano ito magagamit ng epektibo para sa paghahanda at pag-iingat. Lalo na't inaasahang mararanasan ng Bicol Region ang malalakas na pag-ulan sa mga susunod na araw. Possible formation ng La Niña conditions po is by the end of the year, pwedeng October, November, December season 2025. And inaasahan naman po natin na short-lived La Niña lang naman siya, so hindi siya magpe-persist pa sa susunod na taon. Venus Palles, humahataw sa balita ngayon. Lubog sa tubig ay ilang bahagi ng bayan ng Buluwa, Maguindanao del Sur, kabilang ang Old Market Area, Police Station at Buluan District Hospital dahil sa pagbaha na nagsimula nitong linggo. Ayon kay Vice Mayor King Jazer Magondadato, unang beses na inabot ng baha ang kanilang police station. Sa Facebook post nito, binigyan din niya na posibleng makadagdag sa pagbaha ang isang ginagawang tulay sa lugar na anilay umarang sa daluyan ng tubig. Samantala, naapektuhan naman ang operasyon sa Buluan District Hospital nang pumasok ang tubig baha, kung saan inabot ang tubig sa labor room, umabot ang tubig sa labor room, pharmacy, laboratory, x-ray, billing at admitting section. Sa kabila nito ay patuloy naman ang ginagawang paraan ng pamunuan ng ospital upang masiguro na hindi lalong maantala ang pagbibigay ng serbisyo sa mga pasyente sa kabila ng suliraning dulot ng pagbaha. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang isinasagawang paghahanap ng mga responder sa nawawalang biktima ng landslide sa Luis Agusan del Sur. Si MJ Vasquez, humahataw. Na-recover na ng mga responders ang 5 sa 6 na biktima ng landslide
na tumama sa sitio Tagbulacan, Barangay Mahayahay, San Luis nitong September 14. Nitong September 17 ay natagpuan ang 2 bangkay kabilang na ang lola ng batang naunang nasawi sa insidente. Sa ngayon, isa na lamang ang patuloy na hinahanap ng mga kasapi ng San Luis Emergency Response Team, katuwang ang Esperanza Search and Rescue Team, Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at mga community volunteers. Ayon sa MDRRMO ng San Luis, nananatiling hamon ang pagsasagawa ng retrieval operations dahil sa kapal ng putik na kanilang hinuhukay. Isa naman lang yung hinahanap kaninang umaga hanggang 5 o'clock PM. Hindi man nakita yung isang missing na si Mantipalan. Medyo mahirapan kasi yung putik, malubog yung bakho. Palapit na sa ilog eh. Dagdag pa nito, hindi pa pinahihintulutang madaanan ang Tagbulacan Bridge sa lugar dahil patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Hindi pa rin pinapayagan ang mga residente malapit dito na makabalik sa kanilang mga tahanan. MJ Vasquez, humahataw sa Balita Ngayon. Nananatili muna sa Valencia City Gym ang higit sa 300 pamilyang lumikas matapos ang matinding flash flood na tumama sa lungsod nito mga nakaraang araw. Ayon sa pamahalang lungsod ng Valencia, pansamantalang titira ang mga apektadong pamilya sa nasabing gusali habang patuloy ang paghahanap ng lokal na pamahalaan na mas angkop na relocation site. Samantala, magpapatuloy ngayong araw ang search and rescue operations ng lungsod para sa ilang individual na napaulat na nawawala matapos ang rumagasang baha. Si Alan Manansala, humahataw live. Alan, magandang umaga sa iyo. Mayroon bang sinasabi ang lokal na pamahalaan ng Valencia City kung ilang araw aabutin para makakuha sila ng relocation site para doon sa mga pamilyang apektado ng flash flood? Alan. Ani, good morning. Magandang umaga sa ating mga kasabayan. Ani, nandito na ako ngayon sa Valencia, Bukidnon, kung saan ay personal nating titingnan at bibisitahin ang ating mga kababayan na kasalukuyang mga nananatili sa City Gymnasium dahil nga dito sa naapekto o apektado nitong pagragasa itong mga nakarang araw dahil sa tubig baha. Ani, aalamin natin din kung ilang araw silang mananatili sa gymnasium, pero kahapon ani nagkaroon na tayong ng pakikipag-ugnayan at pakikipag-koordinasyon dito sa City Government of Valencia, kung saan nabanggit nila sa atin na wala pa silang dipinadong araw kung ilang araw, buwan, linggo na mananatili ang mga kababayan natin sa gymnasium dahil nga wala pa silang nakukuhang lugar na maaaring paglipatan nitong ating mga kababayang apektadong inilikas. Ani, mananatiling mga lumikas ang na pamilyang sa City Gymnasium hanggat hindi pa bumubuti ang panahon at habang wala pa silang pansamantala o permanenteng matutuluyan. Ilan lamang ito sa mga ibinigay na impormasyon buhat sa City Government of Valencia sa Bukidnon matapos makaranas itong matinding pagbaha. Pagtitiyak ng lokal na pamahalaan, maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga barangay at mga responder upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Nagpapatuloy ang tulong mula sa City Social Welfare and Development o CSWD, katuwang ang City Health Office o CHO at iba pang opisina ng lungsod at mga volunteer group para sa pamamahagi ng relief, goods at serbisyo. Tinitiyak din ang medical na pangailangan ng mga evacuees sa pamamagitan ng health assessment, pagbibigay ng gamot, prophylaxis laban sa leptospirosis, tetanus injection at wound dressing. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Barangay Tasyon, Barobo, Lumpo, Bagong Taas at Sugut, kung saan sinuspindi na ang face-to-face classes. Pagpapatuloy din ani ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO kasama ang iba pang ahensya sa retrieval operations
para sa naiulat na nangwawala dahil sa matinding pagbaha na naranasan ng lungsod simula pa nitong mga nakaraang araw. Nagkakaisa ang mga responder mula sa CDRRMO, BDRRMO, PBRRMO, City Engineering Office o CHO, CSCEO, Philippine National Police, Philippine Army, PBECO at maraming voluntaryo para sa clearing operations naman, monitoring at pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan. Anin sa ulat mula sa CDRRMO, 3 pa lamang ang nakukumpirmang na-recover na wala ng buhay habang ang isa na naunang naiulat ay patuloy pang binibiripika ng lokal na pamahalaan ng Valencia. Maliban doon sa sitwasyon ng mga kababayan natin na pansamantalang nakatuloy dito sa gymnasium, ay bibisitahin din natin yung Purok 13 at 20 dito pa rin yan sa bayan ng Valencia para tingnan naman yung pinsala at naging epekto ng flash flood na naranasan dito sa bayan o sa lungsod ng Valencia, dito yan sa probinsya ng Bukidnon. Ani. Maraming salamat, Alan Manansalan, nag-uulat live mula sa Valencia City, Bukidnon. Keep safe. Hataw Balita Ngayon. At sa atin naman pong shout out. Mga kababayan natin na nakikinig diyan po sa Houston, Texas. Magandang umaga. James Montuyan, wala naman sa Maryland. James, magandang umaga. Yung ating mga correspondents, magandang umaga po sa inyo. Ang mga nakikinig at nanonood po diyan sa Canada. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. Sabi ni Adet, tuloy mo na yung shout out mo. Alex Montesa, maraming salamat. Kasama natin si Jose Ibanez, si Bernie, at ganoon din si Paraon. Maraming salamat. Diyan naman sa studio, nariyan naman po. Ayan. Thank you, Adet. Kasama natin si George Bardalosa dyan. Good morning, George. And of course, sa mga kasambahay, si Justine. Good morning, Justine. Good morning din po sa ating mga kasama sa IT Department. Arian, kasama din si Richie, kasama si Lawrence, and of course si Chrislyn. Yan. At shout out Jose Ibanez sa ating mga kasama dyan sa radyo. Nariyan si Carl. Ang mga kasama naman natin dyan, Ian. And of course sa transmitter natin, but dito po sa Antipolo at sa Malabon. Magandang umaga po. Mga kasambahay, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyo pagsubaybay. Attorney Ruth Soriano, ating Vice President, good morning. Yung mga BP natin, magandang umaga po sa inyo. Ayan. Shout out po sa ating mga kasambahay at mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Kay Engineer Edison Ico, good morning po. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang mga news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. Mga doktor natin sa MCGI, good morning. Dr. Ana, sa inyo pong lahat. At sa aming ibabahagi mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula naman po sa Kawikaan 28:13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga iyon ay nagtatamo ng kawaan. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 19 sa buwan ng Setyembre 2025. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio, La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig, mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulumong, ako naman po si Annie Retoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.